Sumainyo ang Panginoon. So, tayo nagpapasalamat at mayroon tayong nabanggit naman natin yung bell sa loob ng ating simbahan. So, yan ay dapat nung Sabado lang kasi na ikabit. Sabi mo ay bilisan sana kahapon. Kaya lamang ay maraming schedule. Medyo mahaba na yung sermon ko kahapon. Sabi ko gawa ng ating patuloy na pagdalampay. So muli po, no? Sino ito? Si binanggit ko, medyo iba na ako ngayon. Lumas lumaki ng konti. Ito yung hiram ko lang. Sino nga ito? Si Lucy. Ito yung official mascot na Jubilee sa taon na ito 2025. So, bahagi yun. Kapag patuloy tayo ibanagan kasama ni Maria. So, pagkakataon na may pamanig namin, sabi na namin tama yung bell. Yung bell ay conclusive. Yan yung present day. Kung yung maalala ng unang araw, kung sa mga nagsimba ng unang araw, saan ang galing yung salitang Jubilee? Hindi pala yung Grego. Salitang Hebreo. Anong salita? Nakalimutan mo na? Yobel. Y-O-B-E-L. Nang ibig sabihin ay ano yung Yobel? Kasi may ugnayan yung sa bell. Ang Yobel ay yung horn, sungay na usay. Kasi ram, bahagi yun. Hindi ko lang kung ram ba yun, hindi ko lang usay ba yun o goat, ano? Pero ram, yun ang pantawag ng panahon ni Moises kailan ngayon, tsaka ni Abraham. Ngayon, ang ginagamit na namin pantawag ay bell. Pero yun naman yung makita natin. Kaya masabi kanina sa blessing, yun ay para tawagin tayo na mag-assemble. Noong unang panahon ay yun ang ginagamit, Yobel. Kaya bahagi yun ang ginagawag natin Jubileo. At sa patuloy natin paglalakbay, medyo nagdala na ako ng kodigo sa paggamit ng mga bagay na kinakilala ng pagnilayan na sangayon na rin, kakiman na rin sa ebanghelyo natin sa araw na ito. At bahagi yun, sabi nga natin, na ngayon ay every 25 years. Mula noong 1375 ay mayroong pagdiriwang ng Jubilees. Maliban lang sa dalawang pagkakataon. Kailan? Noong 1800. Bakit? Anong nangyari noong 1800? Napoleonic War. Yung sinapot ni Napoleon, ang bahagi yun. So, bahagi yun. Anong nationality ni Napoleon? French. At kailan pa? 1850. Hindi rin pinagdiriwang. Pinagdiriwang gawa niya rin ni Pius IX. Kasi si Pius IX ay na-exile. Umalis sa Roma. Bakit? Kasi ay may mga ilan siya mga programa na hindi sumasang-ayon sa programa na ilan sa Roma. At ito rin panahon na kung saan ay nais na tinatawag natin na ilan yung pag-iunite ng mga
kingdom sa Italy, no? Na gusto lusutin ang Catholic Austria, pero sa ibang pagkakataon. Nais ko lang bigyang pansin na ito yung dalawang pagkakataon na hindi naipagdiwang ang Jubilee year, 1800 at 1850. No? Pero meron din tayong extraordinary Jubilee years. Ibig sabihin, hindi ito yung kasama sa every 25 years, mula noong 1375. So, ulitin ko ulit, nagsimula ang Jubilee years, 1300, noon ay 100 years, kaya lang sinabi ng Santo Papa 50 years na lang. So, yung second Jubilee year ay 1350. At sinabi uli ng Santo Papa, masyado matagal ang 50 years, ginawang 25 years, 1375. So mula 1375, may Jubilee year. Maliban lamang itong dalawang binanggit ko, 1800 at 1850. Pero mayroong extraordinary Jubilee year. Ito yung pangkalahatan. Hindi kasama rito yung atin lang, yung 500 years of Christianity sa Pilipinas. Kailan yung pangkalahatan? Ewan ko lang ako kung buhay pa kayo noong 1933. No? So, may buhay na ba sa inyo noong 1933? Wala na. No? Ito ay Jubilee of Redemption. Ito ay 1900 years after Christ's death and resurrection. No? Kailan pa? Noong 1983, Jubilee of Redemption, 1,950 years after Christ's redemption. 2008, bakit 2008? Year of St. Paul. 2,000 years from his birth. Si San Pablo. 2008. And then yung huli, 2015 hanggang 2016, yung Jubilee of Mercy. Kaya kung tutusin, siguro tayo, kung kayo buhay na noong 1975, isa, year 2000, 2008, 2016, 2015, and then 2025. So ito, baka nakalima na kayong Jubilee. So, bahagi yun sa patuloy natin pagninilay sa ginagawa natin Jubilee at naman patuloy tayong kasama sa paglalakbay na ito, higit sa lahat sa patungo sa kaharian ng Diyos. At patuloy na hamon ay pinapahayag sa atin ng buong may kapal. Ngayon, sa Ebanghelyo ating napakinggan, narinig natin yung ipinahayag kay San Lucas. Sabi ng Panginoon, "The Spirit of the Lord is upon me." Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. So, sana maalala natin na hindi lang si Jesus, tayong lahat. Kasi sabi na natin, tayong mga anak ng Diyos. Sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. So, bahagi yun na huwag natin kalimutan. Sabi nga rin, familiar yet surprising. Di ba kayo? Minsan hindi natin napapansin na sumasabi ng Espiritu ng Diyos. Minsan yun nawa yung bigyan namin ng pagpapahalaga. Tayo ay mga maka-Diyos. Hindi tayo makatao lamang. Hindi sila tayo ay maka-Diyos. Hindi tayo makamundo. Kaya bahagi yun ng pagkilos-usan ay huwag mo namin kalimutan. Kaya bahari may mga action tayo ng pagkilos, lalo-lalo na ngayon. Sabi nga natin ay yung Ebanghelyo natin kahapon. Huwag tayo masyadong magmayabang. Ay isa na nga rito, yung sinasabi na yun. Itong sa social media, ay masyadong pinagyayabang yung kayamanan. Mahami yun. Hindi mahalaga bilang mga anak ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, pinagyayabang natin ang ating kayamanan. Bahagi yun. At anong sabi ko ng iba?
Nakaw naman niyang kayamanan mo eh. Pero kahit hindi nakaw mo kayamanan mo, hindi mo dapat pinagyayabangan. Lalong-lalo na kapag alin, ikaw ay public official. No? Up to 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, asawa mo, anak mo, apo mo. Ano? Batas na yun. Hindi ko batas yun. Batas ng gobyerno yun. Batas ng bansa ng Pilipinas. So bahagi yun. Nararamdaman ba natin at tayo ay sumasagi ng Diyos? O sumasagi ng makamulong pagkiyas? Pangalawa, ang misyon ni Jesus. May mabigat yung mission ni Jesus. Bakit? Mabuting balita. Para kanino mabuting balita? Sa mga duka. Hindi sa mga mayayaman. Very clear yun. Para sa mga duka. Naparito ang upang alin. Para magdala ng mabuting balita sa mga duka. Bahagi yun. Anong dala-dala natin? Mabuting balita o masamang balita? Bahagi yun. Tanong natin, kapag tayo ay nakipagkwentuhan sa ibang tao, anong dala natin? Masamang balita? Ay, hindi yan ang dala niya. Ang dala niya sa inyo, mabuting balita. Ano pa? Pagdaya sa mga bilanggo. Medyo kung tawagin natin yung radical ito, no? Kasi pagkalaya sa mga bilanggo. Mga bilanggo, paano yan kapag lumaya ang mga yan? Kasi siguro, kasi yung pagkaunawa natin sa bilanggo ay punitive. Yung kulungan ay punitive. Yung pagtingin ng simbahan sa kulungan ay restorative. No? Restorative. Ano yung pagkakaiba ng punitive at restorative? Yung kulungan, kapag sinabi mo punitive, parusahan ka. Punishment. Pag sinabi mong restorative, kaya ka nakalaya yun. Nagbago ka na. No? Nabayaran mo na yung dapat mong bayaran at nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dati. Kaya kinulong, kasi nga bakit kasi makapananakit ka. Kung nagbago ka, hindi ka naman makapananakit. No? Kaya, bahagi rin yun ang kaibahan ng pag-iisipan. Makakita ang mga bulag. No? Maliwanag mo. Mahirap ang maging bulag. At mahirap yung mga nagbubulag-bulagan. Freedom to the oppressed. Kalayaan sa mga inaapi. No? Bahagi yun. Alam nyo, magpe-flex ka ng magagandang kayamanan, tapos binabaha yung iba. Very oppressive yun. No? Sabi na, nakakaliin. Ikaw na naghahanap buhay. No? Sabi na, dumadaban ka ng patas. Pagkatapos, i-flex mo, kumain ka. Sa isang dinner, 4 kayong matao, 759,000 ang binayaran niyo. Pero niyo, 759,000 ang binayaran mo. At anong sabi? Naku, maliit lang yan. Well, hindi mo masamang kumain ka noon kung kaya mo. Huwag mo nang ipangalandakan. Kasi nakaka-oppress ka sa iba. Bahagi rin dito yung yung pagpapanibago, awa, at pagbabalik. Pagbabalikan yun. Restoration. So, restoration ng na tayo ay mga anak ng Diyos. Na sinira lang ang gawa ng kasalanan man. So, bahagi yun na kung saan ipinapamanig rito ng na ito yung dakilang pag-asa. Huwag natin kalimutan at minsan sabi nga natin, huwag na natin dagdagan na
bigat na dinadala lang sa bayanan. Pero yun ang pahayag ng Jesus. Kahit na sa gitna ng ating kayuhan, sana makita si Jesus ang pag-asa natin. So anong hamon? Ang hamon ay ano? Na lalo natin makilala sa Jesus. Sabi ko, huwag tayong makontento sa pagkakilala natin kay Jesus. Kinakailangan lalong lumalalim ang ating pagkakilala kay Jesus. Na alin? Na kumisa, ang pagkakilala natin kay Jesus ay yung akala natin, yung gagawa ng miracles, pag may milagruhan tayo. Hindi lang yun. Yung aking pagkakilala kay Jesus, isang pagkilala natin, hinahamon tayo. Hinahamon tayo. Hindi lamang makita natin na gumagawa ng milagro sa Jesus. Kahit kung nagmilagro sa Jesus sa inyo, pinagpapalala. But it does not stop there. Nagmilagro sa atin sa Jesus. Ano yung gagawin mo? Ibigin ka lang wala. Hindi. Kumilos ka. Maging milagro pa rin para sa iba. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na makita natin na kung minsan yung kaligasan ng ating puso nagiging hadlang upang makilala natin ang pagkilos ng Diyos sa ordinaryong mga tao. Huwag namin kalimutan. Isang bahagi yung mas makikita natin yung pagkilos ng Diyos sa ordinaryong tao. Hindi lang sa mga mayayaman, hindi lang sa mga may kapangyarihan, hindi lang sa mga kung tawagin natin ay mga kilala. Nawa mas lalo natin makita yung pagkilos ng Diyos sa ordinaryong pagkilos natin. Kaya, ito ay isang paghamon natin yung makapropetang misyon. Makapropetang misyon. Huwag natin kalimutan mga kapatid na tayo ay nakikiisa kay Kristo sa biyaya ng Binyag. Tayo nakikiisa kay Kristo bilang pari, hari, at propeta. Ako bilang pari, magsasabi ako, kaya pasensya na kayo kung mahaba ang sermon natin. Ngayon naman ay nominado. Pero kayo, prophetic din. Saan? Katulad ng pagtawag ni Jesus kay Elijah at Elisa na gumawa ng mga himala para sa ibang lahi. Hindi sa may Israelita, kundi sa binayang na rin sa balo ng Sarepta at kay Naaman na isang Syria, taga Syria. So, hindi lang sa ating gumagawa ng milagro ng Diyos. Kahit na doon sa mga hindi kumikilala sa ating pananampalataya. Ang awa ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para sa lahat. So, kahit na doon sa tinatawag natin undeserving, yung hindi karapat-dapat. At sana makita natin na pag sinabi natin awa ng Diyos, hindi sapagkat karapatan natin. Mali yan. Pinaawaan ako ng Diyos sapagkat karapatan kong maawa sa ng Diyos. Hindi. Kaya matinawag natin awa. Kaya ibinigay sa iyo because we do not deserve it. We do not deserve it kapag sinabi natin awa. Awa yun. Mercy yun. Yun naman yung makita natin. Kapag sinabi natin karapatan, katawag yun. Pero pag sinabi natin mercy, hindi natin karapatan. Binigay sa atin ng Diyos.
At sana makita natin yung huwag tayo matingin natin sa ating sarili at sa Diyos yan. Karapatan ko yan. Meron ganun na sa tao eh. No? Kung minsan magsasabi ko na ay makikiusap, pero demanding. Ay hindi. You're not asking for mercy. You're asking for justice. No? Hindi, kapag sinabi mo mercy, hindi mo karapatan mo. Bahagi mo yun. Karapatan ng Diyos na ibigay sa atin. Saan kasi ay Diyos? Kaya tayo natin ay mercy. So tayo pinatawag ng Diyos natin. Umalis tayo sa ating comfort zone. Ito yung medyo mabigat. Makilala ang Diyos at ang kanyang pag-ibig na alin yumayakap sa lahat. Hindi lamang sa mga banal, ngunit para sa lahat. Mahirap man, mayaman man. So anong hamon ay pinapamanik sa atin ngayon? Na tayo, sana po, tulad ng pinahagi nito, maging tagapagdala ng pag-asa. Hindi lang pwedeng tayo ay naglalakbay ng may pag-asa. Pinakailangan magdala tayo ng pag-asa. Lifting up the poor, defending the oppressed, healing the vision. Huwag kayong gagawin. Kahit ginagawa kayo ng kalokohan, hindi ho yun maka-Diyos. So, mag-ingat tayo sa pagkabulag. Binubulag tayo at maraming pambubulag. Kayamanan, paghihirap, karangyaan, yan ay pwedeng bumulag sa atin. Yung ating sitwasyon, pwede tayong mabulag. Kaya mag-ingat tayo. Kasi pwede tayong bulagin ng mga karanasan natin. Maganda man o pangit. Iwasan natin na maging bulag. Tinatawag lang tayo natin, lakihan natin ang ating puso. Bahagi yun, lakihan natin yung puso kahit na maliit na bagay na makita mo natin, kahit na wala makakakita. At yung pinakahuli natin, yung sinabi niya, today, this scripture passage is fulfilled. Ngayon, natupag sa gitna natin ang salita ng Diyos. Hindi ho bukas. Ngayon. Magsimula ho tayo. Malilim. Hindi naman ho. Hindi pwedeng sabihin natin na kapag tayo umiwas, kaya sabi natin, biglang lumaki. Hindi. Magsimula yan sa mga malilim. Pero ano? Yung nakikita namin pagkilos ay kinakailangan magsimula ngayon. At yun ang hilingin namin sa buong may kapal. Hindi bukas, kundi ngayon. Yung paglalakbay natin ay isang paglalakbay na nais natin bigyan ng pagpapahalaga sa pagtugon at sa pagbiyaya ng buong may kapal. Kaya naman, huwag tayong umulag sa mga kababayan na Jesus na yung pagkakilala sa Kanya ay naging daan upang sila ay magulang. Nawa ito ay maging daan upang magpanibago tayo bilang mga saksi, buhay ng saksi ng magandang balita. Magandang balita pa lang.